Okay, so hindi lang po si Butod ang pinanggigigilan ngayon, pinanggigilan din si Hello Kitty siyempre na um, ah, pinanggigigilan din si Hello Kitty ng mga nagagandang babae and also mukhang nalansi si Hello Kitty mga ate at kuya ha. Mukhang nalin lang ni PRRD. Kasi kung napansin nyo at kung naaalala nyo nga po, ay nung nag-speech si Pangulong Duterte sa pangalawang hakbang ng maisog sa Cebu, first was in Davao, medyo mellow, medyo subtle si PRRD, hindi siya masyadong bumanat, right? Open ko lang para makita ng Mawinians sa Princess Maui 2. Okay. Dali ha. So actually, tuwan-tuwa si Hello Kitty doon, di ba? Ay, parang masaya si Hello Kitty dahil, kailan niyo si Hello Kitty? Sa mga hindi pa nakakaalam, siya yung Roar. Tiger of the North, yung pala ay kuting lang. Kaya ang tawag namin Hello Kitty, kuting lang pala siya. Hindi pala siya tiger ng Norte, hindi pala siya maangas, mabangis, at nangako pa ng continuity pero wala namang nangyari ang visit na yan. Sino ba naman ang hindi manggigigil? Hoy, sandali, nasa na yun? Mali spelling. So, budol talaga, nabudol tayo. And VP Sara, ikaw ang unang-unang nabudol ng animal na yan. Anong ginagawa mo? Nga pala mga ate at kuya, may nag-message sa akin na, tama naman spelling ko Ay, mali. May nag-message sa akin, mukhang wala ng pag-asang although gigil na yung mga kababaihan kanina, ito tatlong kababaihan nga po na nagtatanggol kay Pastor Kiboloy na, 'di ba? Nananawagan nga sila, mga Pilipino, gising na kayo, budol ang gobyernong ito, demonyo ang gobyernong ito, mag-resign na, nutil, ganun-ganan. And yun nga, ang pangit! Total, pag-uusapan natin siya, mukha daw nakagat ng surot. Pag nakagat ka ng surot sa naiya, bakit naman sinusurot? Akala ko ang surot nasa sinihan lang, mga ate at kuya, mga lumang sinihan. Di ba ganun yon? Bakit may surot sa naiya? Anong nangyayari? Anong kadugyutan yan? Diyos ko, parang gusto ko nang i-upload talaga yung mga pictures na kinuha ko nung ako'y ay baka mag-trending at magurgur ako sa naiya. Hindi ko talaga may upload mga ate at kuya, baka mag-trending eh. So, itong picture po ni Hello Kitty, ito yung kampanyahan na nahila daw yung kamay niya, puro sugat nga, di ba? O aray-aray siya ng bonggang-bongga. Actually, may isa pang nag-trending na video to nung kampanyahan mga ate at kuya na snub talaga to eh. May gustong makipagkamay kay Hello Kitty noon, hindi niya pinansin, dumiretso siya. So hindi namin alam kung paano namin siya ipagtatanggol noon. Well, anyway, baka nga mamaya yung pambabato sa kanya ng leaflets, baka drama yun eh. Alam niyo naman, lihim na kandidato ng Pink Lawans si di ba? Si Hello Kitty. So baka may inusap silang kapwa na Pinklawan, batuin mo ng ng leaflet, di ba? May mga flyers na binato para mga papel-papel. Or may binahihila siya ng kapag nakikipagkamay sa mga nadadaanan sa motorcade noon sa kampanyahan. Baka yun ay mga dramatization lang para mukhang kawawa si Hello Kitty. I don't know, maybe karma sa kanya yun kasi maagang karma kasi alam na mapapahamak ang Pilipinas. I don't know. Anyway, mukhang nalin lang po ni PRRD si Hello Kitty. Kasi kung napapansin nyo nga po, yung kahuli-hulihang, yung pangalawang hakbang ng maisog, hindi masyadong bumanat si PRRD doon. Ay sa unang banat niya, tinawag niyang Jodic Tiba, di ba? Tinawag niyang Jodic si... Diyos ko po yung surot. Ayan nangangako na naman ang Miyaa para do sa mga bedbugs. Bedbug, surot nga sa naiya. Diyos ko po, ang dami kong dapat ma-discuss. Ang dami ko rin ni-ready. Nangangako silang matatanggal na yung Diyos ko po, nakakahiya. Ang surot else. Worst airport. Yan ang legacy mo, Kuting, na inamoy-amoy ka. So, eto yung post, mga ate at kuya, medyo mahaba, babasahin ko na lang sa inyo ha. Ako, ang haba nga. Pero ang lang naman ito mga ate at kuya, ang point nito ay parang nilansin. Maybe ito ay ni PRRD, tawag doon yung parang strategy niya na yung pangalawa niyang hakbang ng maisog, hindi siya masyadong babanat para lumabas yung totoong kulay ni Hello Kitty. Basahin ko sa inyo.
So, in other words, mukhang nalansi ni PRRD si Hello Kitty. Nabuking po kasi. Okay? Basahin ko sa inyo mga tatkuya. Post ni EB Hugalbot. Oh, actually, post ni Chito Fuentes or Chito A. Fuentes. And shinare naman ng napakaraming mga netizens and mga DDS. So, ayan. Did PBBM swallow FPRRD's bait? So, sabi nga po, yung pain baga ni PRRD, hindi lang yung pain, pati yung, hindi lang yung bulati ang tawag doon, ang nasakmal or kinagat ni Kuting, kundi pati na yung hook, yung kawil, pati na yung ano, yung yung pabigat, 'di ba pag naghahagis tayo, pag relate much dito yung marunong mamunit. Kay bao ka mong mamunit, mga tet kuya? Yung mga marunong mamingwit, ako po kasi mga tet kuya, no, syempre naman hindi naman ako laking purita nga kami. Prinsesa lang ako pero purita. Sabi nga pala nila, Oro, baka 'di ba sa previous life ko, to talagang prinsesa ako. Selan-selan ko no, nangangati-ngati ako kapag may mga allergens everywhere. But lumaki naman ako sa hirap, naranasan ko ring mamingwit. And I don't know, for some reasons, mukhang may swerte ako sa pamimingwit, mga ate at kuya. Hindi kaya dahil ako ay water bearer. Ako po ay Aquarian eh. Di ba birthday ko nung February? Aquarius po kasi ako. So, I am really in love with water. And for some reason, nung mga bata kami, pag ako'y namimingwit, ako lagi ang nakakahuli ng malalaking isda. Kahit hindi isda, nahuhuli ko, like mga alimasag, nakakahuli ako niyan. So, di ba sa pamimingwit, meron niyang bulate or kung anong piece of meat man yan na ipapain mo, tapos may hook, yung kawil, and also may pabigat yan, may bato pa yan, no? So, para pumailalim sa tubig, di ba? Parang may some kind of a tingga, right? So, hindi lang daw yung pain na bulate ang kinagat or sinakmal ni Kuting, napain ni PRD, pati daw yung kawil at pati daw yung sinker, yung pampabigat. Baka yun ang ibig sabihin ng sinker. No, nabingwit ng bonggang-bongga ni PRRD, no, nalaglag sa patibong ni PRRD si Hello Kitty. Oh. If it was a bait that former President Rodrigo Duterte dangled in Cebu City on Sunday, President Kuting swallowed its hook, line, and sink. Oh, yung line, yung baka yung mismong tangsi. Tangsi yun, di ba mga tat kuya? Yung ano, yung parang lubid nung ano, nung pamingwit. Oh. Oh. Unlike his combative speech during the first prayer rally in Davao City, kasi masyadong bumanat si PRD doon, FPRD sounded tame. Ako lang, hindi lang pala ako nakahalata eh. Oh. Sounded tame, mas mukhang maamo, and even conciliatory to PBBM that left many wondering if it was the start of reconciliation between the past and present president. So, bakit nga parang gusto makipag-reconcile ni PRD at parang maamong tupa nung nakaraang uh, akbang ng maisog. So, parang sinabi ni PRD daw na susuportahan niya yung economic restrictions kung babaguhin nga yung konstitusyon natin through PI, di ba? Or CHATSA, People's Initiative na pirma-pirma. O, kahit na mukha daw nag-soften si PRD sa kanyang nakaraang pagmumura laban sa controversial na PI, he left no doubt about its limits. So parang ayaw pa rin ni PRRD doon, di ba? Kahit na hindi siya masyadong maangas nung nakaraang hakbang ng maisog sa Cebu. I will support the changes in the Constitution, its economic provisions, and even the term of the president. I am okay with it as long, so yung mga 60-40 nga po na yan, di ba, na kasi nga walang masyadong, although ang daming pledges na nangangahaw kay Hello Kitty, wala naman talagang naiinganyo magnegosyo sa Pilipinas, so dapat nga baguhin yung constitution natin, at least yung economic provisions. And also yung term, payag din si PRRD, kung gusto ng mga tatakbong presidente in the future na magdalawang terms, instead of one term, kasi sa constitution natin mga tatkuya, sa saligang batas natin ngayon, 1 year lang pwedeng, 1 term lang pwedeng maging presidente ang isang politiko, di ba? So, pwede siyang tumakbo. Tapos 6 years na siya magiging presidente. Hindi na pwedeng tumakbo ulit. So, 1 term lang. So, naiba yan dahil nga, naiba yan nung panahon ni Madam Gloria. Naging 9 years si Madam Gloria kasi nga, di ba, nag-resign si ERAP. So, dahil nga, mandato yan ng pangalawang pangulo na siya ang uupo kapag hindi na kaya ng nakaraang pangulo, ng isang pangulo ang mamuno sa Pilipinas,
napapunta kay Madam Gloring yung 3 years na natitira ni Erap. And then tumakbo siya ulit, nanalo siya. Doon nga pumasok yung controversy na Hello Garcia laban kay Fernando Poe Jr. Okay? Kasi ang alam ng marami doon, si Fernando Poe Jr. talaga ang nanalo, hindi si Madam Gloring. But since si Madam Gloring nga po yung nanalo, nagkaroon siya ng 9 years term. Pero sa Constitution natin, one time lang pwede maging presidente ng isang politiko, 6 years lang yon. Kung babaguhin yan, payag si PRRD. Pero sa kondisyon na hindi dapat mag-benefit si Hello Kitty. Yun yung sinabi ni PRRD sa Cebu. Payag siya kung ano man ang baguhin dyan. Pero hindi dapat mag-benefit yung nakaupo ngayon. Kung merong magdo-double term, pagkatapos na lang ng term ni Kuting. Right? Fair. Kasi kung si Kuting magbe-benefit sa pagbabago ng Constitution, ibig sabihin gusto niya. Okay? So, ito daw sinabi ni PRRD, it must have been music to the ears of those who despite their avowed denials are aggressively pushing the PI. So yung sinabi ni PRRD, yung pagiging maamo niya at pagpabor niya nga sa sa constitutional changes or charter change, ay musika daw to sa pandinig ng mga gustong-gusto talaga kahit kontodo deny. Sino ba yung kontodo deny? Malamang si Kuting. Ano bang sabi ni Kuting noon? Itigil nyo na yung PI na yan kasi nakahati ang tao. Di ba ganun yung sinabi niya dati? Huwag nyo na ituloy ang PI na yan kasi nakahati ang mga tao. Ganun, nagkakawatak-watak. Sinasabi ni Hello Kitty, di ba? Pero tapos si Tamba naman, kung todo deny, hindi naman daw sila ang nag-i-initiate ng People's Initiative na yan. O facilitator lang daw sila nung nabuking na si Senadora Amy. And PBBM certainly left no doubt about how he feels about FPRD seeming change of tune. Nagsalita si Kuting nung naging malumanay si PRRD sa Cebu. We're really studying that because if we separate the election and the plebiscite, it's like having two elections. It's very costly, sabi ni Kuting. So pinag-aaralan daw talaga nila itong chatcha. Nadulas si Kuting. Akala ko ba hindi niya priority? Nung bago upo siya, hindi niya priority yung chatcha. Kahit na federal form of yung kanyang partido ay Partido Federal ng Pilipinas na tinalikuran niya dati, ba? Yun yung partido ni Kuting, Partido Federal. So ibig sabihin, pabor siya sa federal system. Tapos nung gusto nang ipabago yung constitution, sabi niya not my priority nung kasi simula pa lang niya. Tapos ngayon gusto na niya. Gusto na niya dahil mukhang may babaguhin at may malalansi tayong lahat. May mababago na magpapabor sa kanila. Right? Baka maging prime minister pa yung hindi maging president, hindi talaga manalo-nalong presidente na pinsan niya, magtatagal sila sa posisyon ng mga liman. 2 years pa lang, wala pa nga 2 years, ang iniintindi na ay magtagal sa pwesto. Nai-enjoy kasi ang kamkaman, pati yung popularity and power. Okay. At least, no, di umano, nai-enjoy nila ang power, popularity, and kamkaman blues. Kaya ayaw nang i-let go, wala pa nga 2 years, yun ang inaatupag, PI na. People's Initiative kuno, tao kuno ang may gusto na baguhin ang konstitusyon, yung pala sila. Ayan na nga, nadulas si Kuting. Ito yung mga words si Kuting eh. So maybe if we combine the plebiscite, kasi balak nila yan, combine ang plebiscite with the local elections, 2025 yan, next year yan, yung local elections, yung senator elections, isasabay daw. Happening in May next year, that's a big deal, big savings for us, makakatipid daw tayo, sabi ni Kuting. That's why we are studying carefully. PBBM said in an interview before flying to Canberra sa Australia, that's 3 days after PRD played his new song o yung malumanay niyang sinabi on the Constitution. 3 days after magsalita ni PRD sa Cebu, yun ang sinabi ni Kuting. Pinag-aaralan talaga namin, nadulas si Hello Kitty. Akala ko ba hindi niya priority? Akala ko ba wala siyang involvement dyan? So, the cat is out of the bag, sabi ng sumulat. Booking na. Booking na si Kuting. Lumabas na. Cat nga, Kuting. PBBM issued a virtual go signal to fast-track the plebiscite. Nagbigay na ng go signal si Kuting. It seemed had long been planned, planado na ng matagal, but merely put on hold because of PRRD's initial outburst against PI. Yung una kasing ngalngal ni PRRD doon sa Davao, galit na galit. So medyo hindi sila masyado nagsasalita, di ba?
Pero ngayon na nagsalita ng malumanay si PRRD or biglang imik si Kuting, "Oh, go, i-push na natin 'yan, isabay natin next year yung plebiscito para ano, hindi magastos kasi billions po ang gagastusin para baguhin ang constitution, eh." As if on cue, COMELEC's George Garcia joined in the chorus saying the national plebiscite for amendments, and kaya nga dinagdagan sila ng budget, di ba ngayong taon? O bakit dinagdagan ng budget? Paningit lang yun, di nga ma-explain ka. Bakit dinagdagan ng budget? Yung pala ipaplanuhin talagang baguhin ang konstitusyon natin. Mga ate at kuya, marami tayong pabor dyan. Pero ang hindi natin pinapaboran ay ang mga taong magbabago niyan. Yung mga taong nakaupo ngayon at ang mga taong ang plano ay kakaiba, 'di ba? Pinapirma ang mga kasi para lumabas sa People's Initiative, pinapirma through ayu-ayuda, yung pala ang pirma na yun ay para kunwari pabor sila sa pagbabago ng konstitusyon. Walang kaide-ideya yung ibang pumirma na yun na pala ay pirma para baguhin ang konstitusyon natin. Ang akala nila ay ayuda. So, magtitiwala ba tayo sa mga magbabago ng konstitusyon natin ng mga pailalim kung kumilos? Tapos ngayon na-booking na ano, na-booking na mukhang kasabwat si Kuting sa pagbabago ng konstitusyon. Akala ko ba hindi niya prioridad. May pautot-utot pa siya na salita na wag niyo ano, wag niyo intindihin niya, wag itigil niyo na yung PI na yan, nahahati ang mga tao. So yung pagiging malumanay pala ni PRD, parang strategy lang niya yun mga ate at kuya. If it was indeed a bait that PRRD dangled, the big fish that is PBBM swallowed its hook, line, and sinker. Oh, tinuklaw ng malaking isda na si Kuting. Namingwit si PRRD, nagkunwaring maluman ay namingwit at balak niyang hulihin ang isda. Nahuli niya ang isda, no? Hindi lang yung pain ang tinuklaw ng isda. Kasama na yung pampabigat na bato, pati yung linya, yung wire nung wire ba? Yung tangsi nung pamingwit. Kuting na booking ka ni PRRD. Oh, now the whole country knows who was pulling the strings all along. O alam na natin ngayon kung sino talaga ang may gusto ng PI. Not necessarily PI, kundi mismong tsatsya na mga ate at kuya. Sino ang totoong may gusto? Obviously, si Kuting na yan. Ngayon, si Kuting bang talaga? Baka si Ahas. And si Kuting naman matutuwa kasi siya naman ang uupo ng matagal, right? Nanalo siya ng 31 million noong 2022. Si BFF Lenlen ko, 16 million lang at hindi naman maingay ngayon si BFF Lenlen. So, kung mababago ang konstitusyon natin mga ate at kuya at tumakbo ulit si Kuting sa 2028, baka hindi manalo pa rin si Lenlen kay Kuting. Right? Kasi si Kuting meron ng base na botong 31 million. Malamang mabawasan ng konti, pwedeng konti mabawasan, pwede ring madagdagan pag nagbisi-bisihan si Kuting kunyari sa mga proyekto ng Pilipinas. And may posibilidad na manalo si Kuting, mahik ka ng Smart Magic, yung Miro Systems, mukhang kaduda-duda rin yan. No? So si Kuting magiging presidente na ulit natin after 2028. Gusto nyo yon? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.